At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balitang lumabas ngayong araw matapos kumpirmahin na sina Zaldico at Martin Romualdez ay dinaklara ng wanted ng mga otoridad. Ayon sa ulat, isang desisyon mula sa Korte Suprema ang nagbigay ng matinding dagok laban sa kanilang kalayaan. Dahilan upang biglang magbago ang takbo ng kanilang mga kaso. Sa inilabas na resolusyon ng Supreme Court, tuluyan ng tinuldukan ng mga apela na nais sana ng kampo ni Naco at Romualdez upang manatiling malaya habang nililitis sa mga isyu laban sa kanila. Dahil dito naglabas na ng warrant of arrest ang korte upang tiyakin na haharap ang dalawa sa mga mabibigat na paratang. Ayon sa mga kritiko, matagal nang hinihintay ng publiko ang desisyong ito bilang bahagi ng laban kontra katawalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ilang eksperto ang nagsabing ito ay magsisilbing wake-up call sa mga opisyal ng gobyerno na walang sinuman ang higit sa batas. Gayunpaman, nananatiling tikom ang bibig ng kampo ng dalawang mambabatas singil sa issue. Samantala, kabi-kabila ang reaksyon mula sa netizens na ikinagulat ang biglaang pagbagsak ng kalayaan ni Naco at Romualdez. Ang iba'y nagpahayag ng tuwa at pag-asa na sa wakas ay mahaharap na ang mga akusado sa hustisya. Ngunit may ilan ding naniniwala na posibleng mas lalo pang gumulo ang politika sa bansa dahil sa pangyayaring ito. Ang tanong ng bayan, magtatapos ba sa kulungan ng kanilang istorya o may mas matinding pasabog pang darating? At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Sergeant Orly Gutesa, Philippine Navy Marines. Meron kang nabanggit kanina na nag-deliver ka ng pera doon sa Aguado or Aguada, Malacanang. Aguado, Your Honor. Aguado. When you say Aguado, kalsada ito sa Malacanang? Yes, Your Honor. Sinong dinalhan nyo ng pera doon sa Malacanang? Allegedly, bahay din ni Speaker, Your Honor. Bahay ni Speaker sa Aguado, Malacanang. Yes, Your Honor. So papunta ito kay Speaker. Yes, Your Honor. Thank you. Kay Yusik, yeah, go ahead. Paki-describe mo nga, ano ba yung lugar doon? Kasi ako pumupunta rin ako ng Malacanang. Ano yung bahay ba yun? Building? Yung sa Aguado, Your Honor, is harap ng gate 4 ng Malacanang. Yung Maraming gate ang Malacanang. Anong gate? gate 4, harap ng gate 4 siya, Your Honor. Thank you. Thank you, Master Sergeant. Yusik Bernardo, sinabi mo kanina, after nung nag-usap kayo ni Yusik Ulaybar, paragraph 23. Sometime 2024, Yusik Ulaybar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriation, supposedly for the office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. Ngayon sino ba ito Executive Secretary na sinasabi mo? Mr. Chair, ang nabanggit lang po niya Executive Secretary, pero actually wala naman po siyang sinabi kung sinong Executive Secretary. Ilan bang Executive Secretary ng Pilipinas? Ang alam ko po nung during that time was Bersamin. Sino? Bersamin po, Bersamin. Executive Secretary Bersamin. Then after that, sabi mo, wala ka nang hindi mo na alam kung ano nangyari, pero meron ka pa rin succeeding declaration dito na nagsabi ka na paragraph 26, thereafter, DPWH received a special allotment release order, SARO, for 2.85 billion for the projects listed in Annex B. Ito ba yung Annex B na listahan na sinabmit ni Engineer Alcantara? Yes po, Mr. Chair. So ito yung supposedly na projects for the Executive Secretary? Yun po ang sabi ni Ulaybar. Ulaybar. Opo.
So I think, Mr. Chair, we have to invite certain Ulaybar the next hearing. They already did, Senator Bato de la Rosa. Thank you, Mr. Chair. With the indulgence of Senator de la Rosa, I think Secretary Remulla, with Senator Bato de la Rosa, I think Secretary Remulla is asking to be excused. If no member seeks to ask any more questions, maybe we can allow him to go because he has other matters to attend to. I will take advantage of the Secretary's presence. Secretary, while you were away, Didak mo na sa time ko, ha? there was another witness who was presented before this meeting, and he is sitting on your right side. His name is Mr. Orly Gutesa. Gutesa. And he was armed by a sworn statement which he read before us, subject of some interpellations, as you might have heard. In his affidavit, I think in the last paragraph of his affidavit, he was sort of asking also that he be considered under the witness protection program, considering the seriousness of his allegations and the persons so named in his sworn statement. And in connection with that, Mr. Chair, I would probably propose that the same measures or actions that you did in the earlier presentations and sworn statements by other witnesses be accorded to the same witness. I would probably add more, Mr. Chair, if we can, through the Blue Ribbon Committee, if this witness, Orly Gutesa, be given protective custody by the Senate through the Blue Ribbon Committee. And after that, this committee will probably recommend to AMLA for the initiation of the necessary process to the freezing of assets of the subject mentioned by this witness through his sworn affidavit. So, Mr. Secretary, that is all that I would like to put on record and to keep you informed of what happened really when you were away. Thank you, Mr. Senator Chair. Marcoleta, we submit to the discretion of the Secretary of the DOJ. I monitored the testimony of the sergeant. And since he did not participate in any crime, he can be admitted to the Witness Protection Program. Thank you. Even as a state witness. It's not a problem, sir. Thank you. If it's not part of the crime, then it's easier for us. Yes, to- I The think- evaluation stage can be cut shorter, sir. Yes, I believe that will fall under Section 3 of the Republic Act 6981. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, Senator Marcoleta. Yes, I think Senator Risa Still also have has my a question. time? Yes. Sige po. With the indulgence of Senator De La Rosa, bago lang makaalis si Sec. Remulla, una, kaugnay nung pagkakaiba ng pagiging under witness protection at pagiging state witness, yun pong under witness protection, ibig sabihin ba immune na sila from suit? Hindi po. Physical protection ang unang binibigay natin kasi sila po yung testigo at sila yung nag-request ng assistance sa Witness Protection Program. Kami po ay willing na willing magbigay ng protection kasi nga, testigo sila sa kasong ipa-file ng gobyerno. Ang pagkakaiba ho niyan, pagka state witness na po yung tao, meron hong participation sa crime, kailangan ma-evaluate po para kung gaano kalakas ang testimony, kung paano ito magagamit, at kung sila po ay hindi the most guilty. Yan po ang kailangang evaluate dito. At siyempre, yung iba pa hong ebidensya kinakailangan na ilabas. Kasi ang hinahanap po natin dito, yung buong katotohanan lamang. Salamat, Secretary. At kaugnay pa rin sa hindi pagiging immune pa rin from suit, may plano po ba ang Department at pati ang Office of the Solicitor General na magsampa ng civil forfeiture cases sa ilalim ng batas kaugnay ng ill-gotten wealth dun sa mga kakasuhan? Opo, kasama ho yan. At kaya pagdating ho sa kaso kasi,
ang good faith lagi natin hinahanap, ang willingness to cooperate lagi hinahanap. Kasi po, sa recommendation po sa judge later on, okay ako mag-plea bargain, at least mas lenient po ang court. Salamat, Secretary. Dahil sa pagkakaindi ko rin po, hiwalay pa po yan sa posibilidad ng criminal case. Salamat, Secretary. Salamat, Mr. Chair at salamat Senator po. De La Rosa. Go ahead, Senator. Thank you. Meron ba isang question na lang? To Secretary Remulla. Earlier, you yesterday, on the other day's hearing, you mentioned what cases you intend to file through the NBI when you got the statement of Engineer Bernardo. Would you inform this committee as to your findings with respect to Yusek Bernardo? I'm sorry, it was Engineer Alcantara, wherein you laid down the NBI recommendation to file cases. Do you have a similar recommendation? The same recommendation, sir. Same recommendation? Yes, sir, as the testimony of Engineer Alcantara. Okay, thank you. And one more question, just to clarify. The immunity from suit of a state witness absolves him, no, of any criminal liability, hindi po ba? Even civil liability, And sir. civil liability. That's the gist of it. And that the- once we admit them as a state witness, they're absolved of all liabilities, sir. In other words, hypothetically, if tomorrow you accept the Discayas as state witness, I mean, hypothetically, kung ano man yung meron pa silang ilgatin, hindi na pwedeng habulin. Hypothetically. I wouldn't want to venture into a real person being an example, sir. Okay, so Yes, sir. not a real person, a hypothetical person who is able to acquire 200 billion pesos worth of infrastructure projects illegally, accepted into the witness protection program, you can no longer go after the 200 billion. Pagka ho, na-accept po siya, may memorandum of agreement. Yes. Tapos we file a case without the person being charged. Yes. And he will be named as a witness. Meron na hong immunity on. Wala na Yes. tayong habol doon. And I trust that you will weigh things carefully before a decision to allow for a witness to become a state witness, taking into consideration all, Sa what malamang, is tayo yung nananalangin na matanggal yan ni Soto. Kung pwede nga nang ma-ethics siya mga yan, tapos tanggalin ng diretso sa dyan sa Senado para wala ng mga panggulo no? Oh, tuloy Meron nung 14 dyan, malamang humabol dyan si yung tinatawag na ghost senator. Kilala niyo ho ba yung ghost senator? Ayan. Si Senator El Lito Caballo. Lapid. Parang ghost to. Ang dami na ho nangyayari. Nagkakagulo na po sa Senado. Yung mga Wala pa issue rin. ng kung ano ng mga sa flood control, tahimik na tahimik. Parang hindi ho natin makita, kaya ghost senator. Yeah. Kayo ho, ano hong pananaw nyo ho rito? At abangan ho natin ngayon kung magkakatotoo itong rumors na Lunes, session ho nila alas 3 ng hapon, ay magkakaroon ho ba ng palitan ng liderato dyan po sa Senado at meron pong bagong mayorya. Alam nyo ho, kung totoo ito na si Senator Alan Peter Cayetano, nako, magaling ho ito na senador, magaling na abogado, at veteranong politiko ho ito, mga kababayan, na talagang napakagaling ho. At siguro sa pagiging veterano niya ho, mga kababayan, talagang maibabalanse niya kung ano ho yung mga tama at mga ibaba po yung interest ng taong bayan. Kasi dito ho sa liderato po ni Senate President Tito Soto, so bilang Pangulo po ng Senado, ay nagkaroon kaagad siya ng aberya. Ano ho ito? Yung kanyang pag-amin na tumawag ho sa kanya si House Speaker Martin Romualdez. Naku. Di ba tinawagan siya? Dahil ito yung may kaugnayan sa yung testigo po na si Bryce Hernandez, yung dating district engineer ng DPWH, nakontempo yan sa Senado. So, yan po ay nasa kustodiya ng Senado. Hiniram po ng mababang kapulungan para maging testigo doon sa kanilang investigasyon, yung QuadCom, no? Yung Committee on Infrastructure. So, hiniram nila
Tapos sabi ni Bryce Hernandez ay gusto niya raw na manatili na sa House of Representatives. Ayaw niya nang bumalik sa Senado. Kasi 'di ba merong siyang tinukoy doon, dalawa ang kanyang idinawit, si Senator Joel Villanueva at ganyan din po si Senator Jingo Estrada. So ang nangyari ay ang ginawa ko, tumawag po si Speaker Martin Romualdez kay SP Tito Soto. So, wag na raw ibalik. Pero ang parang nagkaroon sila ng parang tawag doon win-win solution. O sige, doon na lang sa PNP Custodial Center. Pero ang marami po ang nagsasabi, dapat ho, bago po nagdesisyon si SP Tito Soto, ikinonsulta niya po yan sa miyembro ng Senado. At siguro kahit na natawagan na ho muna yung dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee o yung kasalukuyang chairman na ho, si Senator Ping Lacson, na kumbaga sa parang kortesiya na, may request si Speaker dito na dalhin sa House na lang muna manatili o saan ba? Ano ba desisyon nyo? Sana kinuha niya ho yung sabihin natin yung pananaw ho ng kanyang mga kapwa senador. Pero hindi. So lumilitaw ho mga kababayan na sa kanyang daglian na pagtugon dito po kay Speaker Romualdez, dako, alam niyo naman ho, kumalat daw sa social media, talagang inupakan po si Senator Tito Soto na tutakan ni Romualdez. O sunod-sunuran kay Romualdez. So, ganun ho ang mga lumabas sa mga balita. Yan. So, dito ho ay talagang, sabihin natin, ay talagang... Hindi, kasi ganito Alam nyo ba kung bakit sumagot yang si Soto? Kasi yung mga yan, pagka yung tipong pagka binanatan ka, hindi ka naman sasagot. Tayaan mo lang yan, mamamatay din naman yung issue. Lalo na pagka option, yung tipong ino-operate ka ng mainstream media, yung tipong tuta-tuta. Pero parang pag walang traction yan sa sambayan ng Pilipino, dati pagka inops ka sa mainstream media, may dating yan Kaya okay lang yan. Pagka inops ka sa media, may kalalagyan ka talaga. Dati, nung wala pa yung new media kung tawagin, wala pa tong mainstream media. Pagka inops ka dyan, malaki problema mo, Brad. Anak ng toko, pagka 24 oras, TV Patrol, ino-ops ka dyan, binabanatan ka ng mga angkor dyan sa mga estasyon na yan, malaki problema mo, Brad. May kalalagyan ka talaga. Ngayon ho, iba na to Iba na yung mga panahon ngayon. Pagka inops ka sa mainstream media, minsan walang dating yan. Di na bumibenta yung ops sa mainstream media. Walang karga yan. Kasi ang barometer ngayon ng mga politiko kung ano ang sinasabi ng mga kababayan natin sa social media. Ang problema, nag-trending ka na doon sa sinabi mong tinawagan ka nitong si Martin Romualdez at pinakiusap yan si Bryce Hernandez at yung pagtanggal mo kay Senator Rodante Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee, wala na, nagkasangkot-sangkot na. Ngayon, hindi na lang ang mainstream media ang nagbabalita ng mga kabalbalan ito si Soto. Pati yung mga ordinaryong Pilipino, nagsasalita. Napanood nyo ba yung si ate, yung American accent na talagang gusto niya nang ibalik sa Bulaga yan si Soto. Yun ang problema. Kaya sumagot yan si Soto. Kasi ang kapal na ng mukha niya si Soto Ang kapal ng balat ni Soto. Hindi basta-basta nasasaktan yung mga walang yan. Sa tagal nila sa politika, yung mukha ng mga yan, baka isang kilometro kapal ng mga mga mukha ng mga yan. Kahit anong sabihin mo dyan, di nang basta-basta na masasaktan yan. Pero, pagka yan nag-react sa issue, meron tayong problema dyan. Ibig sabihin, nagpapanik na ho ang ng mga media team niyan. Diba? Inaayos na nila yung problema. Kasi mga Pilipino na Yung mga ordinaryong meron sa social media na nagsasabi, naku, ikaw Soto ha? Tuta ka ni Romualdez. Bakit mo tinanggal si Marcoleta? Anong mangyayari doon sa mga Diskaya? Nakita ko kasi mga Pilipino Oo, mabilis magalit. Pero maawain ho mga Pilipino. Nakita ho ng mga Pilipino yung sensiridad. Again, di ho natin sinasabi na absuelto yung visit na mag-asawang Diskaya na yan. By all means, pagka meron silang problema, ikulong yung mga yan, wala tayong problema. Pero yung kanilang sensiridad, dito sa isa na to, kung meron manggugurgur sa amin, sana hindi nakasambay ng Pilipino. Okay lang kami, itong mga pangalanan namin kung gugurgurin kami, at least alam namin, malinis na konsensya namin. Sinabi namin ang buong katotohanan dito. Yun.
Yun nung nakita ng sambayan ng Pilipino dito sa mag-asawang Diskaya na to. Eh, hindi nyo ba nakita? Nung pagkasabi nila na gano'n, biglang nag-ship yung nag-ship yung, yung narrative eh. From galit yung sambayan ng Pilipino sa Diskaya, bandang uli sinasabi nila, sige, hayaan nyo na magsalita. Nagsasalita yung dalaw, ang ingay nyo naman, ini-istorbo nyo eh. Pagsalita nyo. Di ba, yan ang mga nababasa natin sa social media. At yan ang sinusubukang pigilan nitong si Tito Soto. Naku, may problema ka, Brad. Tinamaan ng gusto rito. Si Paanong gustong pigilan? Ito baka sabihin naman, fake news ka naman, PH. Ayaw na, hindi naman gustong pigilan ni Soto yung mag-asawang Diskaya na yan. Doon pa lang sa pagrekomenda na gawing state witness, yung dalawa na to, yung palang mga banat mo, dapat balik muna yung kesyo ganito ganyan. Oh, hindi pinirmahan yung rekomendasyon ng chairperson ng Blue Ray. Doon pa lang eh. Diretsahan mo nang pinipigil eh. Ang gusto mo marinig yung Bryce Hernandez, yung nagpapatalo ng bilyon sa kasino. SP Tito Soto at siyempre kasi lilitaw. Kasi ngayon lumilitaw ho. Kontrolado na po ni Pangulong Marcos Jr. ang mababang kapulungan ng Kongreso. Siyempre yung kanyang pinsan, ang Speaker. Tapos sa Senado, si And then, doon sa dalawang Villar, medyo, masaya tayo kung bukas magkakaroon talaga, sasama sila sa panawagan ng sambayanan, natanggalin niya si Soto. Masaya tayo, pero base sa ating nakikita, malaki ho siguro ang problema nila diyan sa prime water, diyan sa mga dokumentong pinagmumulta sila ng milyon-milyon, di ba? Laki ho ng problema nila ngayon. Kaya sa tingin natin, hindi naman talaga magmamajority basta-basta yung magkapatid na yan. Nakanantoka. Alam naman ho natin na ayaw din nila dito sa administrasyon na to. Kitang-kita naman yung, kahit nung nandyan pa yung si Ma'am Cynthia, di ba? Kita nyo naman ho mga kababayan. Pero dito sa isa na to, medyo sa tingin ho natin pinag-usapan nila ng pamilya, ika nga, di ba? Ano bang gagawin natin dito? Kasi pagka hindi natin tinanggap ang inaalok sa atin na kakalma itong prime water issue at yung mga dokumentong multa-multa, di ba? Siguro tanggapin na lang natin. Para muna, hindi po kahit na malagay sa alanganin ng sambayan ng Pilipino, makatakas yung mga may sala dito sa problemang kinahaharap natin ngayon, basta masalba lang natin ang pangalan ng mga Villar. Hindi ko pinabanatan mga Villar, ito yung kumbaga yung mga posibleng mga dahilan. Hindi tayo sigurado kung yan ba talaga. Pero kasi kung ikaw ay may bagahe at may hawak sa liing ng administrasyon, gagamitin nila yan siyempre para makuha ka nila, di ba? Kita nyo naman mga kababayan, lahat ng mga kasama ni VP Sara nung panahon ng eleksyon, yang si Camille Villar talagang inendorso ni VP. Ba't nandyan siya? Kasi meron ng deal. Baka meron ng deal. Malamang sa malamang, meron ng deal. Diba? Tuloy natin. Mr. Eli, SP Soto na base sa mga report, yung sa akin vlog din, na nag-usap po sila ng mga isang oras o may higit pa. Si Pangulong Marcos Jr. at ito pong si Tito Soto sa wake o lamay o burol ho ng nanay ni dating Senator Marojas. So ang tagal daw pinag-usapan. Pagkatapos yun, matapos po ang ilang araw, nagkaroon na po ng kudita sa Senado. So yun po, so parang lumilitaw, hawak na ni Marcos Jr. ang House of Representatives at ang Senado. So ngayon, parang ang sinasabi, hindi pinanindigan ni Senator Tito Soto yung kanyang naunang pahayag na ang Senado sa kanyang panunungkulan ay magiging cooperative but independent. Yun po sabi ho niya, di ba? O ito, balikan ho natin yung pahayag ni Senate President Tito Soto. O ito, sinasabi niya, nung pagkaupo niya ho yan at na maging Senate President. Ito, maikli lang ho ito, panoorin nyo itong video footage natin. I will do it. Ay, walang kwenta yan. Kung yan na lang ang papanoorin ko, Sir Eli, pasensya na, napanood na namin yan kasi aso yan ni Martin Romualdez eh. Tuta yan ni Martin Romualdez, di ba? Kung anong oras nyo ho ba pinapanood tong video na to? Malamang sa malamang, yung iba dyan, madaling araw kasi yung mga kababayan nating OFW, tulog nyo na lang ho. Pagkataas nito, tulog na ho kayo. Diba, anak na to ako, sayang yung ilang minutes. Mag-toothbrush ka, mahiga ka na, magpatulog ka na. Ilang minutes pa ba to? 3 minutes, toothbrush na lang ho natin. Nasa ulit.
Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat ha. Ika nga sa mga susunod na panahon, balita natin maraming bagyo mga maglalabasan. Kahit na may bagyo sa galit ng ating mga kababayan, raling-rali na ho yung mga kasama natin Hindi mong ito na to, magkakaalaman na. Wala sa Luneta, sabi nito si Sir, anong pangalan? Sir Mark Lopez. Wala sa Luneta, wala sa EDSA. Nasa House of Representative ang problema. Kaya kung meron masusugurin at pagdadausan ng kilos protesta, sa tingin ho natin, yung Luneta at EDSA ay maling venue yan. Ang tamang venue ay yung House of Representative. Salamat mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Meron namang venue doon, meron namang lugar doon na pagdadausan niya. Di ba nung kay VP Sara, merong mga nagrarally dyan. Hindi tayo pwedeng mag-skip to the good part. Papunta tayo doon. From Luneta, papunta tayo sa House of Representatives. Lahat ng haharang, anak ng toka, mag-ingat para sa mga otoridad. Huwag ko kayo basta-basta mambabalya. Dahil ang pinaglalaban ng ating mga kababayan dito korupsyon. Anti-corruption campaign. Campaign. Rally. Sa 2028 PBH. Rally. Huwag kayong mananakit ng mga ralista. Malaking gulo yan. Maraming salamat to. As always, kagaya na laging sinasabi ni VP Sara, mali natin ang Pilipinas.